Network Entertainment. What's up mga ka-burnouts? Grabe, ganda-ganda. Welcome to another episode of Hindi Kita Matutulungan, ang advice show na hindi ka matutulungan, pare. Yeba. So ito na yung first. Diretso na tayo sa... Ha? Hindi, first problem. First problem. So, wala nang intro-intro. Sino kayo nagpuson? Wala nang intro-intro. Intro ka kanina eh. Oo nga eh. Fuck. Well, maiksing intro lang. Let's get on to the problems. So, Dear King Freak Overlord ng Pangasinan, si Pogi Boy 69 na lang yung name niya. I would like to ask your guidance and help. Ay, okay. I would like to ask your guidance and help. May kamutual ako na long distance relationship na sobrang in sa akin. Yapang puto. Sobrang in nitong ka-LDR mo. And problema ko, hindi ko alam kung paano ko aminin yung mga bisyo ko kasi bad boy ako. Meron ka rin bang cocaine abs, pare? Tayo ito, yabang ang puta. Nag-flex ka lang eh. Malapit na kami magkita and hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung matutulog ba siya sa kondo ko o kung matutulog ba ako sa kondo niya. This guy has it all. Hindi ko alam kung ano yung problema niya. Man, magbebembang kami pero di ko alam kung sa apartment ko o apartment niya. P.S. Nakalimutan mong i-mention yung Ruby sa pastry episode. Tangin, ang tagal na pala itong email na to. Regards, the bad boy ng Bagoong. Ako bad boy ng Bangus. Siya bad boy ng Bagoong. Sige, sige. Tangin, ang yabang lang niya eh, no? Sinabi lang yung bad boy siya. Paano mo aminin yung vices mo? Ganito na lang. Kunwari, nagde-date na kayo. Siyempre, magkikita kayo. Yung vices mo, dikitan mo siya ng maangas. Dikitan mo siya ng maangas na thing. Kunwari, baby cakes. Mag-iyosi muna ako sa labas kasi sobrang stressed ako sa high-paying job ko. Tapos sobrang stressed din ako sa orphanage na nagvo-volunteer ako para, alam mo, may reasons kung ba't ka nagbibisyo. Like yung ginagawa ko kung may inom ako. Like parang kailangan ko uminom pre kasi galit ako sa sarili ko eh. So, lagyan mo ng rason yung mga vices mo. Kasi puta, alam nga naman na umiinom ka lang dahil gusto mong uminom. Nag-iyosi ka lang dahil gusto mong... Lagyan mo ng deep, parang tragic backstory kung ba't ka nagbibisyo. Kunwari, bakit ka... Ba't ka umiinom ng kalahating boteng Jack Daniels araw-araw, Andren? Wala kasi, naalala ko kasi yung tatay ko na may dalang kalahating Jack Daniels. Tapos sabi niya, hubad! Pinag-usapan namin ni Alexia yan once. Yung kung sa sine, kung kahit nasa anong movie, kung may kalahating bote ng Jack Daniels yung tatay, hindi siya, yung next scene hindi maganda mangyari. Yung shot, yung bote lang, nahawa. So, ang second problem niya is, saan siya magbebembang? Doon sa apartment niya o yung apartment ng girl? Hindi ko alam. One of the few times na nag-take home ako ng lady, hindi ko na lang pinauwi doon sa apartment ko recently. Yung apartment na tinitiran ko ngayon. Kasi may permanent smell of cat shit eh. Nakaka-turn off ba yan sa mga babes? Yung amoy ng tae bago kayo mag-sex? Like naghubad na kayo, tabi ka lang, nandito yung litter box niya. Oh shit, may mga pusa dyan. Baka magka-toxoplasmosis pa kayo eh. Alam mo yung toxoplasmosis? Pwede kang malason sa amoy ng pusa kung sobrang... Yeah. Kung sobrang dami as in like mga 20 yung mga pusa mo. Naglugi pa na kasi. Edibente. So yan, yung advice ko, I guess, kung sino may mas magandang apartment. Since ikaw, bad boy ka, baka naman yung may mga fucking poster ka ng Bon Jovi dyan sa kwarto mo. Bad boy ka eh. Bad boy ka Yung sides ng bad boy. O kaya Metallica kung mas brutal.
Pang beer house. Okay, baka kasi nag-yosi ka, baka amoy yosi. And gals don't like that. So baka bumembang na lang kayo sa apartment ng girl. Sige. Sa apartment mo. Oo nga, yung binay mo sa'yo. Fuck, pare. Parenta. Gusto mo renta yung studio. Bakit i-take on nila yung offer mo, ga? Tangina mo, ba't amoy puss dito sa putang inang... Yes. So, ang advice ko, kung sino mas may magandang apartment, kasi yung sex, mas sasarap pa yan kung maganda yung tirahan nyo. Yung tirahan at yung tirahan. Shabaw ranks. Sige. Ang next natin pare si itatago na lang natin sa pangalan. Kili Killer pare. Dear Kuya Andren. Manyak yan, no? 100% pare. Tayo na, dude, ito na nga yung theme eh. Ano talaga? Dude, may mga iba na fuck, hindi ko sasabihin to on air. So, hingi po sana ako ng advice tungkol sa problema ko. Masyado po ako mahilig sa kilikili ng babae, okay? Okay. Here we go. Okay. Ito, welcome to the last episode nang hindi kita matutulungan. Lalo na yung makinis at maputing kilikili. Marami na po akong tinatagong pictures ng kilikili ng mga artista, atleta, at mga modelo. Nanonood ako ng porn at lagi kong pinapanood ng porn genre na may mga babaeng matatangkad at nakataas ang braso. May porn genre yun? Yung tinatamuran yung mga kilikili ng babae? Porn genre pala. May porn genre ba na yun? Yung una mo sinabi. Porn genre yung sinabi ko. As in, engineer ng porno. Tangina kulang pa ng tamod, tas may wrench siya. Pero may genre ba yan, yung kilikili? Kilikili. Siguro, I mean, There's one for everyone. Ito kasing fetish niya, ang weird dito. Ito, tuloy ko na lang. Kapag nasa gym ako, pumipwesto ako malapit sa mga babaeng sexy. Oh no. Oh no. Para makakita. So ito, tuloy ko rin. Paano ko ba matatanggal ang armpit fetish ko? Nahihiya ako sa mga kaibigan ko at baka malaman nila ang sikreto ko at pagtawanan nila ako. Salamat po. Sana hindi niyo ako matulungan. Okay, first of all, medyo wag ka na namang pumunta sa gym para mag-search ng kilik. Dek, ang daming ways na may consent eh. Like, manood ka ng... Pero paano ako naging sobrang healthy siya dahil? Naging manak siya bigla. Naging patak siya dahil. Alam mo, it depends. Kasi, ewan ko eh. Tumitingin ka eh. Parang, ang weird kasi, like kunwari, gusto mo ng tits and ass. Nakatago siya eh. Ito yung weird ng fetish na to, sometimes open eh. So I guess, wag ka munang pumunta ng gym. Just do it on your own. Plus yung kilikili fetish na to, feeling ko kasi, it's not a real fetish eh. Kasi, hindi ako nang kink shame. Feeling ko kasi naka-attach pa rin to sa babae or sa lalaki. Like isipin mo, maganda nga kilikili niya, pero yung mukha niya, mukhang close-up ng ant. Di ba meron siyang close-up ng ant face. Thorax. May thorax face. Para, like, hindi, di ba? Like yung maganda nga yung kilikili mo, pero yung hugis ng ulo mo, yung parang logo ng Shell. So I think normal na fetish lang naman to. Huwag kang mahiya. Ang problema ko lang kasi dito, ginagawa mo siya in public eh, yung parang, pare, do it the right way. I-download mo na lang sa internet. Diba? Papunta ka sa playground kasi syempre pawisin yung mga bata. Joke lang. Joke lang yun. Bantay bata, hindi ako bumabantay ng bata. So, itong fetish kasi... Pero yung fetish kasi ang weird eh. Like, itong problema mo, baka pagtawaran ka nila. Dude, natigil na ba yung libog ng tao dahil pinagtawaran nila yung libog nila? Puta! Ha, mahilig ka sa porn. Hindi yung pumigil sa akin na hindi manood ng porn. Pero to each his own. Maliban lang dun sa, isusot ko na yung serious hat ko. Nakasuot ko na yung serious hat ko. Yung mga fetish naman, normal lang naman na fetish ito eh. Di ba?
Ang weird lang yung pupunta ka sa gym, pero healthy naman to eh. Like may fetish sa paa. Fetish sa ilong. O meron doon. May pinanood kaming video. May pinanood kaming video ng kaklase ko. Sa Ogrish ba to? Sa Ogrish. Inalaman mo masama eh. May babae gusto niya pinipinger siya sa ilong. Oh dude, tas talagang yung snot lumalabas, ginaganon niya. Gumaganon yung girl. Habang pinipinger siya sa ilong. Parang nawawala. Hindi, basta. Pero ito, huwag ka na mahiya sa fetish mo. Alam mo, bawal namang kink shame ngayon. 2025 na ngayon. And Huwag ka lang creepy. huwag ka lang creepy, man. Stalker. Oo. I mean, kahit ano naman yung fetish mo, di ba? Oo. Hindi mo naman kailangan, hindi, kailangan kitang i-stalk kasi may Or- sa art. Or kung may mga like-minded female or male friends, di ko naman sinabi kung male or female to, baka pwede mong hingin yung pictures ng armpits nila with consent. Di ba? Kili-kili lang yan eh. DM mo lang. DM mo lang. Tapos kung ayaw nila, respect their decision na no and it's yours only. Ito talaga mga... Hindi naman, ano sabi niyo gusto yung mawala yung armpit fetish siya para Hindi, wag mo na. creepy. Hindi kasi instant na mawawala ka agad eh. Kahit mawala yun kung creepy ka talaga yun. Oo, di ba? Yung maniac na naka-lipstick, maniac pa rin. Sa maniac na walang lipstick. Tama. Ang labo ng metaphor mo. Pero Hindi siya nag-make na sense. Sige, so ito. Yung hugis ng ulo, yung shell logo. So, ito. Parang rare Pokemon tong isa. Hi, King Freak. Plus points. Alam na nila yung King Freak kasi yung original nickname ko eh. Ang King Freak ng comedy, Andrew John Bernardo. Si Bergeron. Bergeron. Hi, King Freak. You mentioned in a previous episode of Bago Matulog na you used to be a nursing student, pero di mo talaga siya nagustuhan. I'm a senior year in college, nakalagay dito. Nag-college ka ba? Siya yung year. Ang yabang eh. Anong bobong university to, pare? Sorry, joke lang. Babae ka pa naman. I need to be a gentleman. Parang, nakita mo yung sketch na yun, yung patay ng chivalry, tas sabi ni Marlon Wales, chivalry is dead! Little chivalry is dead! Yeah, mas nakakatawa yung siya yung gumawa. So, I'm in my senior year of college and I'm having the same realization. Hindi ko gusto yung course ko. And this isn't what I want to do for the rest of my life. How did you come to terms with knowing someone like this about yourself? Ano? How did you come to terms with knowing someone like this about yourself? Where can I go from here? Additionally, nakabili ka na ba ng bagong pair ng socks? Tangina mo ha. Ikaw na nga tinutulungan dito sa, hindi ko gusto yung course ko. Tangina, ikaw yung pumili. Dami mo ebas. So, sorry na ba? Nabother kasi ako sa mental image ng Menjesmo. Thank you. Ito naman yung classic case of, I think, depende kung pinilit sa'yo ng nanay mo. Kung pinilit sa'yo ng nanay mo yung course mo, parang it's not a fight worth fighting na eh. Kasi tayo na sila nagpapaaral sa'yo. Wala ka na magagawa doon eh. Senior na siya. Tas senior ka na eh. Ngayon ka pa. Okay, patapos. Dude, taken in the ass. Like, for a year lang naman eh. Ha? Kasi para ka dude, ako pare, nung nag-nursing ako, para akong tinitira sa puwet araw-araw, dude. Kaya nilapos mo? Sabi ko, Tito, may sarili kang kama. Nagna-nursing na nga ako eh. Tinitira mo pa ako sa puwet. Sobrang totoo naman. Sige ko niya. Dude. Ito I get it. Hindi mo gusto yung... Sana sinabi mo kung ano yung course mo. Pero assume ko na lang na nursing ka din. Or hindi mo gusto. Kahit ano siya, hindi niya gusto eh. Yeah, man. Senior na siya eh. Senior ka na eh. Like, you're almost there. After you graduate, like ako, yes, like ako, sinabi ko sa mom ko, okay, pagkapasa ko ng board, hindi, sabi, gawin mo, basta pumasa ka ng board, tapusin mo nursing. And yun nga ginawa ko. Pagkatapos ng board, di na ako nag-volunteer eh. Rekta na ako Manila eh. Tas, well, nag-work pa rin ako for my mom sa Avon. Fun fact, nagtrabaho ako sa Avon for 2 years as a stock manager.
and yung nag-i-inventory, tas kung saan pupunta yung produkto. To be fair, nakuha ko lang yung trabaho ko sa nepotismo. So, I think, yung sinasabi ninyo dati na, si Andren sobrang sipag, technically hindi. Kasi boss ko yung nanay ko. So, ikaw... Tawag niya sa sweldo niya, baon. Oo. Sana yung baon ko, ma? Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. So, ikaw, it depends. Ano ba yung family dynamic mo? Diba? Kung ayaw ni mama, i-blackmail mo na lang yung mama mo. Kasi ito, ma, ba't nakikita kita umaalis every Sunday? Shit, sabi ng nanay mo. Well, fuck, sabi niya. I guess, sige, mag-painting ka na lang dyan. Ewan ko, man. And you're young. I'm assuming hindi ka na-delay. Yeah, kasi you are. Di mo sinabi yung age. Next time, guys, kung magsasend kayo, like, malaking tulong. Essential details. Hindi naman ko sasabihin yung name ninyo. Essential details kasi I am 35 na. And yung pinaka-regret ko is, 36 ka na. magta-36 na. 36 ka na. Mag-36 na ako. March yung birthday. Tama, 36 na ako. And, man, ang pinaka-regret ko is, sana I had the chance to pick my course. And yun lang, kasi sayang rin yung oras, man eh. Ano piliin mo? BS Lit? I like reading dati. Walang BS din kasi hindi sa... AB literature siguro. Kasi I like reading comics and fucking literature. Comics babasahin yun dun sa literature. Hindi, dude, Sobrang hindi eh. nagbasa ako ng Of Mice and Men. Of Mice and Men pala. Tas Lord of the Fleas. Kulit ka. Kaya pinasa namin the classics. Mga Hamlet. Hindi, True Philippine Ghost Stories po. Suplado tips. Mga psychom na fucking. So ito na lang. Tapusin mo lang and I promise, if you didn't like high school or college, you'll love being an adult. Sa totoo lang, depends din eh. Kung middle class ka. Kung middle class ka, you'll love being an adult. Kasi sariling pera. Doon nga ako naging alcoholic eh. Kasi hindi na ako humingi ng pera sa magulang ko. Shit, sarili kong pera. Pwede kong bilan kahit na ano. 5 Jim Beam, let's go. One night. Jim Beam. Alam mo yan? Kay Chewan. Okay. Tawag natin sa yung next advice natin. Mga bias sa Che1. Next letter natin. Sorry. Mula kay Real Ass Dude, number 2. Dear Mr. King Freak, the man who would do anything for comedy, Mr. Fantastic himself, and the better half of the Cool Pal skills. Damn, dude. Send mo sa akin yung email ad mo. Libreng tickets for life. Libreng tickets for life. Wait. Paano kung Ha? pinraise ka niya ng solid kasi problema may pinatay akong tao. Paano magtago ng katawan ng sarili mong angka? Yung question. Para itago mo where they least expect it, pare. Sa kaman yan. So, By the way, yung question before that, parang yun lang ata yung hindi manyak question. hindi, may mga hindi man questions dito. Hindi, I mean like, ever. Yeah. So, relationship or manyak. Yeah. So, Ano sabi niya? itago niyo lang ako sa pangalan. This is for all my ladies who don't get hyped enough. Alexio, my man knows that. This is For all my ladies who don't get hyped enough. Yeah, so it's a Twice song. Tumingin ka sa akin mga 2 seconds after mo ganun. Di baka kasi alam mo rin eh. Oh. Hindi ko alam. Magdi-deep. Alam niyo naman, hindi ko alam eh. Andren, sabihin mo on mic na si Red ay Mina bias pa. Si Red pala ay, hindi. Ang totoong bias ni Red si Gio. Alam na natin kung bakit. Wink, wink.
Itago nyo na lang po ako sa Ayan, basta, maaari kong lang maitanong, ano pong pwedeng gawin sa kaibigan mong 2 years nang hindi nagbabayad ng utang niya? She is a close friend of mine, so medyo iniintindi ko naman ang situation niya. Pero kasi medyo malaki na po kasi sa totoo lang yung amount. Hindi ko po sasabihin yung exact amount, pero makakabili ka around ng 80 pieces of siomai rice. With iced tea pa yun, sir, ha? Hoping to hear some wise words from the smartest man in the world, Andren Bernardo. Peace and love, baby boy. 80 pieces siomai rice. Imamath ko. Imamath mo. Sabihin natin, 100. 79. 70. Sa Pautsin? Pero may ano eh. May drink. With drink. 100 nga. 109. Oh. Ay, 100 na lang. Hindi, 109 kasi ganun sila mag-price. 109 times 80. Magkano? Mga 8, mga 8-7. Oh, so meron mga ganun. 8,000. Malaki nga. Gano'n ba kay best friend kayo? Kasi it's easier now than ever to make bayad the utang. Kasi dati, kailangan mo pag mag-meet up, yung maghahan ka ng physical cash. Ngayon pwede mo na i-Gcash na lang eh, yung utang mo. Kaya, alam mo men, kung true friends siya, kung true friends talaga kayo, dapat, wag mo na siyang singilin, pare. Kaya siya umutang sa'yo kasi naghihirap siya. Ang selfish mo naman. Bakit ka uutang sa paano? Saan niya ginamit yung pera? Baka pinantulong niya sa dialysis ng nanay niya. Ikaw, kung magka-judge ka, hindi ko na po pero wise words. Paano magsingil ng utang? Hindi mo magkano installment? O nga, ba't di ka na lang mag-cash app? Dito sa cash app, pwede ka mag-utang ng up to 50,000 a month with only 7% interest. Mabilis. Alam mo yung mga cash apps? Mabilis. Nag-jogging sila. Sulit yung bayad at hindi ihaharas yung pamilya mo. Yan yung bago ngayon eh. Sasabihin nilang hindi ihaharas yung pamilya mo. Kasi may mga ibang cash apps na sila, hoy, putang ina pag di nagbayad yung bobo mong asawa. Tulutuin na mo yung aso. Ikakaligilan namin yung baby niyo sa pader. So, sabihin mo na directly, tangina, paligoy-ligoy pa eh. Sorry, hindi ako makabayad. Alam mo ba kung gaano kabrutal maningil ni Red ng utang sa akin? Sinasabi niya, binigay ko lahat sa'yo! Binigay ko lahat, tas di mo mabayad yung 300. Ang weird kasi ito si Red kasi, nag-joke lang ako doon, Master naman eh! Master idol naman eh. Nagbibiro lang eh. Kasi si Red, curtain pull, peek behind the curtain. So naiwan ko yung earphones ko sa apartment niya. Tapos pagbalik ko, yung girlfriend niya sabi, sino nakaiwan ng headphones? Tapos nung sinabi niya, fuck, ngat siguro to ng fucking unwell-behaved asos ni Red. Tapos kinagat nung isang aso ni Red, tapos durog yung kabila. Tapos pwede ko pa namang gamitin yung isa, pero what's the point, pare? Kung hindi gumagana yung isa. Kaya, ni-replace naman ni Red with like times 2 better yung headphones. Pero it took like a month to replace. Kaya tangina kung nakikinig ako ng music sa Grab, gumagano'n na ako sa tenga ko eh. Got kushushan. Sir, gusto niyo na lang i-plug sa Bluetooth? Wag! So, maging honest ka na lang. Tapos kung ayaw niyang bayaran, putang ina, iharas mo na lang yung mahal niya sa buhay. Macho ka ba? Kaya mo ba siyang bugbugin? Kung kaya mo siyang bugbugin, pare, sabihin mo, sinay utang mo, putang ina. Yun. Yung actor niya ng sakal, parating dalawa pa. Mas brutal pag May intent to kill. Oo nga eh. Parang nagawa niya before. Ay. Ano yan sa'yo? Wait. Tumahimik ka for like 10 seconds. Okay. This is the last one. So, 4. Ay, 5 pala to. So, hello, Andren. Tawagan mo na lang ako sa pangalang Engelbert Humperdinck. Hell yeah. Sino? Sige. Okay. Magtatagpo kami ng ex ko sa kasal ng close friend namin for the first time after namin mag-break years ago dahil ginost ko siya. Ooh.
girlfriend, boyfriend, just ginost niya. Oo nga, hindi ko agis. So, hindi ka, pwede ba yun? Baka siguro like, wait, may katuloy pa to eh. How should I approach her without getting awkward or without looking like I didn't care about what happened? I refrained from messaging her kasi I refrained from messaging her for us to heal. Kaso late ko na na-realize that taking her for granted was the biggest mistake I made. Oh, wawa naman. Oh, baby, I made the mistake. Basahin mo yung unang part. Hello, Andren. Tawagan mo na lang ako sa pangalang Engelbert Humperdinck. Magtatagpo kami ng ex ko sa kasal ng close friend namin for the first time after namin mag-break years ago dahil ginost ko siya. Nag-break sila. Basta sabihin na lang natin nag-break sila. Break sila dahil ginost niya. Ginost? Parang So, ibig sabihin, Baka i-break na niya, tapos ginost niya. Parang minessage sa umaga, good morning, baby. Kumain ka na. Tapos hindi lang siya reply. nag-reply. Wala mo lang pasabi na, di ba, alam mo yun? Kasi gets ko yung nag-uusap pa lang kayo, tapos i-ghost. Oo, Nangyayari pa lang talaga kayo. yun. Nangyayari talaga yun. Pero naging kayo na eh, no? Oo, di ba? Wait. Namit mo na yung magulang niya eh. Oo. Oo nga eh. Pero ito na lang, let's say, So, magkita sila ulit, sa wedding ng friend nila. tapos gusto niya makipagbalikan. When Hindi. romantic pa naman. Hello, getting awkward. Oo. Oo, gusto niya makipagbalik. Yes, gusto niya makipagbalik. Regret daw. Oo. Ito ah. Kumansap lang na madami yun, tapos gusto niya balik. Oh, like parang, like ito, may nakausap akong dude. Di ko alam, nasabi ko sa isang episode ng Bago Matulog with Red Olier, yung dating podcast na ginagawa ko. Hindi, joke. Master naman eh! I don't like, again di ko kilala ko sino ka, baka mabait kang tao. Kaya hindi kita matutulungan, asa rin lang kita. So, ayoko sa mga taong sinasabi nila, ni-regret nila yung ginawa nila. Well, hindi, you can regret it, pero at the time, sinasabi ko at the time ni-regret mo ba yon? Gets. Di ba? Like, I regret it at the time. Nung time na yon. Hindi ko alam. Man, parang ang peke mo na sabihin na ni-regret mo. Ginusto mo yan eh. Ito, Ginost niya eh. ginusto mo to. Ginusto? Ginusto mo ba? Gusto. Phone to. Microphone to. Ito na lang gawin mo. Huwag ka lang makipagbalikan sa kanya. Magdala ka na lang ng hot na chick. Doon sa wedding. Di ba? May sinabi kami di Alexio, magdala daw ako ng matandang prostitute sa wedding ni Mikey. Yung kadiri yung lawlaw suso, tapos nakaputang ng pang-cowboy na outfit lang. Kakita mo yung vag niya na nagpa-flip lang. Tapos habang kumakain ka, pinupunasan niya yung bibig mo. Ito, take it one step further. Maghanap ka ng hot chick, tapos mag-make out na lang kayo buong wedding. Alam mo yan, habang may girl na kayo pag-usap, kumusta na, nice meet. Ipaglaplapan ka lang sa dance floor, sa CR, habang nagto-toast na. Kasi man, alam mo yan, ang weird kasi na gusto mo pang balikan ginost mo na nga eh. Tangina, nakakita ka lang ng mga baby cakes na mas maganda sa kanya, pare. Tapos nakapagbembang ka na, pare. Pag malamang binasted siya, gusto yung balikan. Yan talaga booty call eh. I miss the old things that we did. Bullshit, pare. You miss having sex, pare. Hindi ko sinasabing yan lang yung nasa isip mo. Pero probably, yan yung nasa isip mo. And remember, And remember, dude, ikaw may kasalanan nito, ginost mo siya. Parang tatay ko, ginost ako. Patay na kasi siya eh. Tapos kinot ka niya. Andren, amoy chiko na ako. Well, leaving on that note, thank you so much. This has been another great episode of Fuck! Parang may ibang podcast. Paki-blip yun! Blip yun. Bleep. Thank you for this, another great episode of Hindi Kita Matutulungan, HKM. So yung link, itong bit natin na, dito na, sa center ko. Dito, Hindi Kita Matutulungan, sa body part ko. Thank you guys, thank you so much. Andren out. Ano email? Hindi kita matutulungan 6@yahoo.com. Wait. Hindi kita matutulungan 6@gmail.com. Okay, all lowercase, all defenses.
Uh, so, hindi kita matutulungan 6, all lowercase at gmail.com. Thank you so much. Ha? Hindi naman case sensitive. Hindi na case sensitive mo email. Paano? Pwede Pwede may all caps yun. Okay. Thank you so much, guys. Kasi lalaw si email. Ha? Dito. Sa akin. Dito. Okay. Paalam, guys. Thank you so much. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.